May bago kayang reclamation ng China na ginagawa malapit sa Pag-asa Island sa West Philippine Sea? Hinala ito ng Coast Guard dahil sa mga tambak na patay at basag na corals malapit sa isla. Nakatutok si Jonathan Andal. Ang mga kulay puti sa kanan ng inyong screen ay mga patay at basag na corals na itinambak umano ng China sa mga buhay na corals sa K area sa Pag-asa Island. Ayon sa Coast Guard at UP Institute of Biology, indikasyon ito na posibleng may gagawin na namang bagong man-made island na ngayon mas malapit na sa isla ng Pag-asa. Yung case 1, 2, 3, and 4, lumalaki siya, lumalawak yung area, yung panambak na nagpapalawak ng area na ito. There's no other suspect that we can name with this kind of activities, no? It's only the People's Republic of China. Noong March 22 at 23 nakuna ng video na ito sa Maritime Survey ng UP Institute of Biology at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR sa Pag-asa K. Inaras pa sila noon ng China na nagpalipad ito ng helicopter na halos ilapit sa ulo ng mga Filipino scientists. Lumabas din sa survey na kaunti na lang ang mga isda sa Pag-asa. Maliliit na rin at halos mamamatay na ang natitirang corals doon. Senyales na nasisira na ang yamang dagat sa isla. I was surprised that Pag-asa itself, which is very far from a lot of fishers and from the mainland, is also suffering degradation. The big corals are now dead. Rekomendasyon ng mga siyentipiko, mas maging mapagmatsyag ang Pilipinas at bantayan pang maigi ang teritoryo ng Pag-asa Island. Pwede raw kasuhan ng China sa pagsira sa likas na yaman. Ito ay labag sa international law kasi it contravenes their obligation to preserve and protect the marine environment. Pwede maging basehan yun ng isa pang kaso na pa-follow up dun sa 2016 arbitration. Kahapon inilahad ng Chinese Embassy ang anilay temporary special arrangement sa West Philippine Sea na nabuo noong 2016 nang bumisita raw si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi ng Chinese Embassy na pagkasunduan noon na hindi dapat lumapit ng 12 nautical miles sa Panatag Shoal ang mga barko at eroplano ng Pilipinas. Kung totoo ito, sabi ng isang maritime law expert, pwedeng kasuhan ang dating administrasyon. Merong possibility na pwede silang kasuhan ng disloyalty to the Republic. Pwede rin siguro graft and corruption. Niloloko lang tayo ng Chinese Embassy sa mga statement nila na ganyan. Huwag tayong magpaloko dahil pinag-aaway-away lang nila tayo. Wala pang bagong pahayag si dating Pangulong Duterte pero nauna na niyang sinabi na wala silang isinuko sa China nang magkausap sila dati ni Chinese President Xi Jinping. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.